Max POV. Dahil sa sinabi ni Warren na girlfriend niya ako, marami na nakarinig noon. May iba pang bumati sa akin at lagi nilang tinatanong kung sino ako. She's Max, Mr. Nais. Muling saan niya habang kaharap naman namin ngayon ng may edad na babae. Your girlfriend, am I right? Yes po. See? Yes siya ng yes. Pwede naman niyang sabihin na friends lang kami. Pero siya pa tong akala mo proud na magjowa kami? Napakasinungaling mo talaga. Bulong ko sa kanya pero kung titingnan kaming dalawa, parang may something sweet lang akong binulong sa kanya dahil ngumiti pa siya sa sinabi ko. You two look good at each other. Bagay na bagay kayo? Puri naman ni Miss Hernais. Bagay? Parang di naman. Sinungaling din siguro si Mr. Nais. Thanks, Mr. Nais, but don't mention it to my dad yet. Nakangiting saad ni Warren at kumindat pa sa ginang. Siyempre, kapag nalaman ng tatay niya, lagot kami pareho dahil sa kalokohan niya. Sure, di naman ako madaldal. Nag-excuse si Warren dito at ginaya niya ako papunta sa table kung nasan si Bossing at Miss G. Binati pa ako ni Miss G na maganda raw ang suot ko at bagay sa akin. Pero kung ako ang papipiliin, gusto ko gwapo ko ngayong gabi, hindi maganda. Si Miss G maganda talaga siya. Kaya nga in love sa kanya si Bossing eh. Parang nagpupuso ang mga mata niya palagi kapag nakatingin sa asawa niya. Tahimik lang ako sa tabi ni Warren. May mga lumalapit sa table namin para bumati. Tumatango, ngumingiti at hello lang ang sinasabi ko. Napangiti pa ako na makita ko si Miss Riona. Kilala ko siya kasi nung nakaraan hinika siya tapos tinulungan ko siya. Mabait siya pero pakiramdam ko magkaaway sila ni Miss G. Hanggang sa magsalita ang may birthday. Nakatingin lang ako sa matandang nasa stage. May edad na siya. Kulubot na nga pero mukhang malakas pa. Siya pala ang lolo ni Bossing. Hindi sila magkamukha. Halatang may lahi yung matandang nasa stage base sa pagsasalita at itsura niya. Parang ang sungit ng mukha niya. Nakakatakot siya. Ewan ko ba kung guni-guni ko lang o talagang nagtama ang mga mata naming dalawa at tumalim ang tingin niya. Baka naman napaparanoid na ako. Napatingin ako kay Warren nang ilagay niya isang braso niya sa likod ng kinaupuan ko. Tinaasan ko siya ng kilay pero ngumiti lang siya. Na matapos magsalita ang birthday celebrant, naging mas abala na ang lahat. May mga kumakain pero napansin kong marami ang mga nag-uusap sa kani-kanilang table. May mga nakatayo din. Tahimik lang akong kumakain. Di ko nga marunok ng maayos ang kinakain ko eh, dahil pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Nagpaalam din sa akin si Miss G na magsi-CR lang siya, kaya ako na lang ang babaeng nakaupo ngayon sa table. You look good today, saad ni Bossing habang nakangisi sa akin. Feeling ko sa ngisi pa lang niya inaasar na niya ako. Bossing ko, ano mang nakita ninyo today, huwag niyo na ipagkakalat, pakiusap ko sa kanya. Medyo may kadaldalan din kasi itong CEO na to. Di na ako nagtataka kung bakit best friend sila ni Warren. Nakita? Which one? Na magkasama kayo ng kaibigan ko? Gusto kong umirap sa kanya dahil halatang inaasar talaga niya ako, pero pinigilan ko dahil boss ko pa rin siya. Are you two dating already? Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Kulang na lang lumuwa ang mga mata ko. Bossing, don't say bad words. Saway ko sa kanya. Choosy mo naman, sa gwapo kong to. Di ka nalugi sa akin. Angal naman ni Warren sa tabi ko bago siya uminom ng wine. Ang daming babaeng naghahabol sa akin tapos aayawan mo lang ako? Naku, hindi ako maghahabol sa'yo. Isa pa, babae ako pero babae rin ang gusto ko. Sagot ko kay Warren. Sumimangot to sa sagot habang natawa naman si Bossing. Warren, I will pray for you. Natatawang saad ni Bossing. Max, baka pwede pang magbago ng isip mo. Bagay naman kayo ng kaibigan ko eh. Baka kasi na-in-love na si Warren sa'yo kasi maganda ka pala kapag nakabihis pang babae. Humaba ang uso ko sa sinabi ni Bossing. Ang lakas niya mang asar ngayon. Siguro kung katabi namin si Miss G, napagalitan na siya. Huwag niyo akong pagtripan. Hindi na talaga ako magsusuot ng ganito. Ang pangit sa pakiramdam. Reklamo ko. Pangit? Pero kanino ko pa napapansin na simpleng tumititig si Warren sa'yo. Smith, pangit ba si Max? Shut up, Galyado. Masungit na sagot naman ni Warren pero tumawa lang si Bossing. High blood ka naman agad.
Ikaw na nga tinutulungan ko, arte mo. Madaldal ka masyado, sagot naman ni Warren. Hindi ko gets ang itinatakbo ng usapan nila. Nabobo na yata ako. Okay, I will leave you lovebirds. Enjoy the party. Paalam ni Bossing at tumayo na siya para iwan kami. Close kayo ni Winston? Napalingon ako kay Warren dahil sa tanong niya. Nakasunod ang tingin niya sa boss ko. Medyo friendly siya saka mabait. Bakit, may problema ba? Friendly din naman ako at mabait, pero di naman tayo naging friends agad. Tila nagtatampong saad pa nito. Parang mas close pa kayo, napakadaya. Hindi ko alam, pero magaan kasi ang loob ko kay Bossing. Tapos sa akin mabigat? Ngumisi ako sa kanya. Nakuha niya. Puro katarantaduhan lang kasi ang ginagawa niya. Hindi na ngayon. Friends na tayo, hindi ba? Tumingin siya sa akin bago muling uminom ng alak. Friends, yeah. Tumingin siya na may makita siyang isang may katabaang lalaking bisita. Stay here, mabilis lang ako. Paalam nito at nagmamadaling tumayo. Lumapit siya sa lalaki at nakipagkamay dito habang nakangiti. Napanguso naman ako. Parang na out of place na ako ng tuluyan sa lugar na to. Busy na si Warren makipag-usap sa bisita habang ako naman nanatiling nakaupo. Ayoko ring tumayo dahil sa heels na suot ko. Masakit siya sa paa kahit nakaupo lang ako. Para nakakangalay siyang suotin. Baka kapag tumayo ako, madapa naman ako at may masagi akong iba. Ayoko naman gumawa ng kahihiyan ngayong gabi. Kumakain ako ng mga prutas na giniyat-gayat ba to? Basta parang fruit salad siya na mapangat ako ng tingin dahil may isang babaeng lumapit sa akin. Sa pagkain ko na lang itutuon ang atensyon ko dahil busy ng lahat sa kani-kanilang usapan. You came. Napaangat ako ng tingin at nakita ko ang lolo ni Bossing kaya mabilis akong tumayo. Happy birthday po, magalang na bati ko. Nakakahiya, wala pa akong dalang regalo. Tumango lang ito sa akin. Nagtataka ako nang titigan niya ako bago siya ngumisi at walang imek na tumalikod kaya muli akong umupo. Sabi niya, you came. Para bang inaasahan na niya akong dadalo. Kilala ba niya ako? Baka naman binubati lang niya lahat ng guest. Di siguro niya ako kilala kaya ito lang ang sinabi niya. Susubo sana ako ulit nang muling may magsalita kaya napahinto ako at nag-angat ng tingin. Hi, aren't you the woman Warren bought for tonight? Ngumiti siya sa akin pero ramdam kong puro kaplastikan yon. Are you his new FUBU? Diretsang tanong niya. Umayos ako ng upo dahil sa sinabi niya. FUBU? Di naman ako slow para hindi ko maintindihan ang sinabi niya. Well, what's new? Ganon naman siya palagi. He always brings different women. But at the end of the day, sa akin pa rin siya. So don't assume that there's something between the two of you. Kasi oras na magsawa siya sa'yo, iiwan ka rin niya. I know that you're not really his girlfriend. Warren does not do relationships. Minsan nga, may pangarap na angkinin siya pero sa huli, hindi siya nagtagumpay. Nakangiting saad nito pero nasa boses niya ang pangiinsulto. Nakahawak siya sa sandalan ng bangko. Sa unang tingin iisipin na napaka-friendly ng itsura niya pero iba ang lumalabas sa bibig niya. Halata rin sa tingin niya na nagbabanta siya sa akin kahit hindi ko alam anong kasalanan ko sa kanya. Tsaka kung makapagsalita siya parang aagawin ko si Warren sa kanya. Sa kanya na kung gusto niya. Kariba lang tingin niya sa akin. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Di naman ako gaya ng iniisip niya. Nandito ako dahil bayad ako pero hindi para ikama ni Warren. Di ko rin naman inaasahan ay papakilala niya akong girlfriend niya sa mga nagtatanong. Akala ko walang magagalit pero mukhang meron pala. You don't have to deny it. I know my man, she said while smirking. Everyone here knows that you're just one of his toys. So don't flatter yourself if he brought you here. Look at you now, alone, while he's busy socializing with others. He just brought you as decoration. Gumalaw ang pangako dahil sa sinabi niya. Malapit na akong mapikon. Sa totoo lang, wala akong pakialam sa sinasabi niya pero hindi ako laruan ni Warren. Well, if I were you, I would leave now. You don't belong here. You obviously do not look, don't get me wrong but you look cheap. Di na ako nito pinagsalita man lang at umalis na. Mahigpit na napahawak ako sa tinidor na hawak ko. Ganon ba ang tingin ng mga taong nakakakilala kay Warren sa akin ngayon? Hindi ko mapigilang mainis. Naiintindihan ko ang lahat ng sinabi niya kahit English pa yun, no? Alam kong puro pang insulto ang mga salitang binitiwan niya. Hindi ko alam na makakatanggap ako ng mga ganong salita dahil lang umattend ako sa party na kasama ni Warren.
Tumingin akong muli kay Warren at mas naniningkit ang mga mata ko nang lapitan siya ng babaeng kumausap sa akin at humawak pa sa braso niya. So bakit niya ako sinama ngayong gabi? Para pagselosin ng babaeng yon? Ang sabi niya sa akin kanina, wag akong aalis sa tabi niya. Pero siya tong iniwan akong mag-isa. Walang kasama, walang kausap. Hindi ko alam pero hindi ko gusto tong nararamdaman ko. Pakiramdam ko naliligaw ako sa mundong di naman ako bilong. Alam kong bayad ako ngayong gabi pero bigla akong naaawa sa sarili ko. Nilibot ko ang tingin ko sa paligid. Masaya silang nagkukwentuhan habang ako. Hindi ko alam kung paano ba ako aakto. Parang invisible ako ngayon sa pesto ko. May bumara sa lalamunan ko kaya mabilis kong ininom ng diretso ang laman ng kupitang nasa tabi ko. Mapait yon pero huli na dahil nainom ko na kaya hindi ako nakapagreklamo. Saka naman bumalik si Miss G sa pwesto ko pero nagpaalam na ako sa kanya na mauna na akong uuwi. Nagdahilan pa akong nahihirapan sa suot ko at kinakatina ako sa gown ko pero gusto ko lang talagang tumakas. Muli akong sumulyap sa gawin ni Warren. Kasama niya ngayon si Bossing at may kausap sila. Ite-text ko na lang siguro siya na nauna na ako. Mukhang di naman na niya ako kailangan. Gusto ko lang umalis na. Ayoko magmukhang kawawa sa lugar na to. Alam ko naman hindi ako belong dito eh. Pero mas lalo ko pa yung nararamdaman na mag-isa na lang ako sa table. Tapos iba pa lang tingin sa akin ng mga nakakakilala sa kanya. Laruan? Pakiramdam ko nga, pinaglalaroan lang niya ako. Dahil alam niyang hindi ako nagsusuot ng ganito at hindi ako sanay sa ganitong lugar pero sinama niya ako. Tapos iniwan mag-isa sa table. Naiiyak akong bigla. Hindi ako soft-hearted pero parang gusto kong maiyak bigla. Sabi niya wag akong aalis sa tabi niya, pero siya yung parang nakalimutan na kasama niya ako. Palabas na sana ako ng bulwagan nang may humarang sa daraanan ko. Why are you leaving? It's still too early? Kumunot ang noo ko sa lalaking nasa harapan ko ngayon. Siya yung nagtanong sa akin tungkol kay Miss G. Anong ginagawa niya rito? Invited din ba siya? Don't you remember me? Morris, we already met before. Pagpapaalala niya sa akin. Oo, naalala ko. Di pa naman mahina ang memory ko, no? Nagulat lang ako na nandito siya. Kasama mo si Smith, hindi ba? Bakit aalis kang mag-isa? Kilala rin niya si Warren. Di na ako magtataka doon. Ako lang naman ang walang kakilala dito eh. Gusto ko nang umuwi. The night is still young. May susundo ba sa'yo? Do you need a driver? Tanong nito na para bang concern siya sa akin. Tinaas niya ang dalawang kamay. Don't get me wrong, I'm just concerned. Mukha kasing nakalimutan ka na ni Warren kaya kung wala ka masasakyan, pwede naman kitang ihatid. Don't worry, harmless ako. Pinakatitigan ko siya. May time na para siyang si Bossing o namamalikmata lang siguro ko. Wala kasi siyang dimples kahit ngumiti siya. Buti pa ako mayroong isa, daig ko siya. Pero may pagkakataon na parang hawig siya ni Bossing kapag naka-side view siya. Tumingin kasi siya sa may gilid saglit kaya napansin ko. Di na, salamat na lang. Pagtanggi ko sa offer niya. Di ko pa rin naman siya kilala kaya hindi pwedeng basta-basta na lang ako sasama. Si Warren nga sinama ako sa lugar na to pero parang nalimutan na rin. Are you sure? Tumango ako sa kanya. Sige, mauna na. Wait, may I know your name? Hindi kita type ha. Curious lang ako sa pangalan mo. Agad na paliwanag niya bago pa man ako may sabihin. Max. Max. Tumango-tango ito. Okay, you can go now. Be safe. Sagot nito at tumalikod na sa akin. Di ko alam kung bakit kinausap niya ako. Muli akong napasimangot. Lumingon ako ng huling beses sa gawi ni Warren. Sakto namang lumingon din siya sa may gawi ko. Nakita kong nanlaki ang mga mata niya na makita na papalabas na ako pero hindi ko na siya pinansin at tumakbang na ako. Bahala na siya. Inawakan na magkabilang gilid ng gown ko para itaas yon at makalakad ako na maayos. Pero pahirapan talaga akong lumakad dahil sa heels ko. Max! Narinig kong tawag ni Warren sa pangalan ko kaya mas binilisan ko pa ang lakad ko. Ayoko muna siyang makausap. Naiinis ako sa kanya. Hindi ko to dapat nararamdaman pero hindi ko mapigilan. Bayad ako kaya hindi ako dapat nag-iinarte pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Malalaki ang hakbang ko pero bigla akong natapilok dahilan para matumba ko at parang gusto kong mapasigaw sa sakit ng naramdaman ko. Parang may namimiripit sa paa ko. Naiiyak ako sa ines na hinubad ang sandals na suot ko.
Pinilit kong tumayo ulit pero di ko magawa dahil sa sakit ng paa ko. Bakit bang malas ko ngayong araw? Max, damn! Narinig kong mura ni Warren nang makalapit siya sa akin. Tumalong ko siya para tingnan ang paa ko pero tinabig ko ang kamay niya bago pa niya ako mahawakan. Dapat di na ako lumingon kanina. Hindi sana niya ako nakita o dapat hindi ko na kinausap si Morris. Nakaalis na sana ako. Max, kaya ko. Masungit na saad ko. Pinilit kong tumayo muli pero ramdam ko ang sakit ng kaliwang paa ko. Tiniis ko yon hanggang sa makatayo ako kahit parang pinagpapawisan ako sa pagtayo pa lang. Sinubukan akong alalayan ni Warren pero umiwas ako sa kanya. Warren, Dad is looking for you. Tawag ng isang babae at sabay kaming napalingon kung sino yon. Yon ang babaeng iniinsulto lang ako kanina. Tumalim ang tingin niya sa akin kaya umirap din ako pabalik. Wala ako sa mood ngayon kaya wag niya akong susubukan. Papatulan ko talaga siya. I'm sorry, Sophie, but we need to go home now. Malumanay na sagot ni Warren sa babae. Mabilis na humawak ang babae sa braso ni Warren at kitang-kita ko kung paano sinadya niyang patamain ang dibdib niya sa braso ni Warren. It's still early. Maybe she can go home alone? Come on, Warren. Kakabalik ko lang. Don't you miss me? Paglalambing ng babae. Di ko na sila pinansin at tumakbang na ako. Mukha naman nag-e-enjoy si Warren na ikikis-kis ng babaeng yon ang dibdib nito sa braso niya. Unang tingin pa lang naman halatang may silicone na kaya lang lumaki. Mahilig pala siya sa peke. Napapangiwi ako sa tuwing hahakbang ako pero hindi ko yun ininda. Basta gusto ko nang umuwi kahit hindi ko alam kung paano ako uuwi. Napahawak ako sa wall para may panimbang ako at di ako matumba habang bitbit ko na lang ang sandals na hinubad ko. I'm sorry, let's catch up next time. Narinig kong sagot ni Warren pero hindi ako lumingon sa kanila at nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Mayroong lumapit sa aking attendant na lalaki para tulungan ako pero bigla itong tinabig ni Warren at nagulat ako nang bigla niya akong buhatin ng parang pangkasal. Napaatras na lang ang lalaki dahil sa ginawa ni Warren. Ang sama niya. Tutulungan lang naman ako pero ang sama ng tingin niya sa lalaki. Anong ginagawa mo? Pero lakihan ko siya ng mga mata. Carrying you. Simpleng sagot nito at nagsimulang humakbang. Ibaba mo ako, kaya ko umuwi mag-isa? Kinawag-kawag ko pa ang mga paa ko para ibaba niya ako pero bingi siya. Shut up, Princess Haname. Your left foot is swollen. Seryosong mukhang saan nito? Seryosong mukha niya habang binabanggit ang buong pangalan ko. Kaya alam kong seryoso siya ngayon pero wala akong pakialam. Naiinis ako eh. Hindi ko alam kung bakit naiinis ako ng sobra. Hanggang sa maisakay niya ako sa kotse, hindi ako nagsasalita. Nilagay niya sa balikat ko ang coat na suot niya pero hindi ako nagpasalamat sa kanya. Tiningnan pa niya ang paa ko at nakita kong napailing siya na makitang namumula ang bukong-bukong ko. Habang ako naman tahimik lang. Ayoko siyang kausapin. Nang bitawan niya ang paa ko, mabilis akong humarap sa unahan. Iniwas sa kanya ang paa ko. Wala na tong nagawa kundi tumayo at isarado ang pinto ng kotse sa tabi ko. Mabilis naman akong nag-seatbelt bago pa siya makapasok sa driver's seat. Max, what's wrong? Tanong niya sa akin na makasakay na siya sa kotse, pero hindi naman niya yon pinapaandar. Nanatili akong nakatingin sa unahan at hindi nagsasalita. Sumandal ako sa upuan ko at pinag-cross ang mga braso ko, dahilan para tumaas ang dibdib ko at mas maging obvious ang cleavage ko pero wala akong pakialam ngayon sa ayos ko. Pinikit ko ang mga mata ko para magtulog-tulugan. Narinig ko pang malakas na pagbuntong hininga nito pero hindi ko na lang siya pinansin. Naiinis ako sa kanya pero naiinis din ako sa sarili ko eh. Hindi ko alam kung bakit nakakaramdam ako ng tampo nang iwan niya ako mag-isa sa table. Okay pa naman nung una, pero parang nakalimutan niya na akong bigla, kaya nag-iba ang timpla ko. Pero hindi ko to dapat nararamdaman. Wala dapat akong pakialam kahit anumang gawin niya, dahil binayaran lang naman niya ako para sumama sa kanya. Pero bakit pa niya ako binayaran, kung di naman pala niya ako kailangan sa party? Pinagmumukha lang niya akong tanga doon. Alam naman niyang wala akong kakilala, at di ako sanay sa ganong lugar, pero siya tong mapilit. Max, I know you're awake. Saad nito habang nagmamaneho. Are you angry? Di pa rin ako nagmumulat ng mga mata. Damn it, talk to me. Frustrated na yata to dahil dada siya ng dada pero di ko naman kinakausap. Nagmulat ako ng mga mata at tiningnan siya.
Magkadikit na ang mga kilay nito at kitang-kita ang paggalaw ng panga niya habang nagmamaneho. Muli akong pumikit pero alam ko, nakita niya akong nakatingin sa kanya. Ilang beses ko siyang narinig na napapamura habang nagmamaneho. Tila galit na to pero wala akong pakialam. Ako lang yung tomboy na nagpapabebe ngayon. Bad trip kasi ako sa kanya, kaya manigas siya. Nang makarating kami sa tapat ng apartment ko, agad kong tinanggal ang seatbelt at binuksan ang pinto. Mabilis naman siyang lumabas at bubuhatin sana ako, pero umiwas ako sa kanya. Huwag makulit, alam kong galit ka, pero hindi ka pwedeng lumakad. Baka mas mamagapang paa mo. Problemadong saan nito at muli akong binuhat. Hindi na ako nagreklamo pa pero hindi pa rin ako nagsasalita. Binaba niya ako sa nag-iisang sofa sa loob ng apartment ko at muli siyang umupo sa harap ko upang tingnan ang paa ko. Napailing to sa nakita at mabilis na tumayo. Binuksan niya ang ref at napatanga ako sa kanya na makita ko ang hawak niya, yung jumbo hotdog na yon. Walang ice sa ref mo, kaya ito na lang. Nagyayelo din naman eh. Kailangan lang natin para di mamaga ang paa mo. Paliwanag niya sa akin. Gusto ko siyang sawayan dahil sinong matino ang gagamit ng nagyayelong hotdog para sa pamamaga ng paa. Umupo siya sa paanan ko. Nakasalampak na siya ngayon sa malamig na sahig. Hahawakan sana niya ang paa ko pero iniwas ko yon, ngunit inabot pa rin niya. Bahagya pa niyang tinaas ang laylay ng suot kong gown. Seryoso ba talaga siya? Uulamin ko pa yung hotdog na yun eh. Come on, Max. Mas mahirap kapag namaga na sobrang paa mo. Or do you want me to bring you to the hospital? Baka may litid na naipit. Tumayo ito. Yes, dapat nga sa ospital kita dinala. Bubuhatin niya sana akong muli pero tinulak ko siya palayo. Huwag kang OA. Namamagalang naman dahil napasama ang pagkatapilok ko pero gagaling din to. Ngumiti ito. Akala ko napipika na eh. Muli siyang bumalik sa pagkakaupo niya kanina. Hinihipan pa niyang pa ako na para bang mawawala ang sakit noon dahil sa ginawa niya. Tumingin siya sa akin pero walang emosyon na tumingin lang ako sa kanya. Gusto ko lang malaman kung hanggang saan kahabang pasensya niya. Gusto ko siyang mainis para makaganti ako sa ginawa niya sa akin. Sinimulan niyang pagulungin ng hotdog sa bukong-bukong ng paa ko. Malamig yon pero mas nanghihinayang talaga ako sa hotdog na gamit niya. Don't worry about this hotdog. Saad nito na mapansin na nakatingin akong may panghihinayang sa hotdog na hawak niya. Kaya kitang bigyan ito, mas jumbo pa. Kumunot ang noo ko. Yung mas malaki na may puti sa loob, tumaas ang kilay ko. Tsaka mas masarap talaga yung brown na mahaba at di niya na natapos ang sasabihin dahil sinipa ko na siya na malakas, dahilan para mapahiga siya. Napangawi naman ako nang ma-realize kong ang injured kong paa ang pinangsipa ko. Max! Gulat na saad nito. Why did you kick me? Napahawak pa siya sa dibdib na sinipa ko. Umubo pa siya na akala mo sobrang lakas ng sipa ko. Madrama lang talaga siya. Akala yata maaawa ko sa kanya eh. Bastos ka? Nanggagalaiting saad ko habang nakahawak ako sa paa ko ngayon na masakit. Namumula ang pisngi ko dahil sa inis at hiya dahil sa sinasabi niya. Mas nadagdagan ang inis na nararamdaman ko sa kanya. Hindi ako slow para hindi magets ang hotdog na sinasabi niya. Di talaga mawala ang kabastusan sa kanya. Ha? Anong bastos? Inosenteng tanong nito. Max, footlong. Cheesy footlong. May masama ba kung footlong ang bilhin ko? Ayaw mo ba nun? Para naging bastos ang... Natigilan to at biglang umupo habang nakangisi. Biglang naging mapang-asar ang mukha nito. Mabilis naman akong umiwas ang tingin sa kanya. Huwag mong sabihin na footlong kong iniisip mo. Napahiya ako. Hindi ko alam ang sasabihin ko habang nakangisi sa akin si Warren. Akala ko kasi kung ano na namang kababuyan ang sinasabi niya. Pero umakto akong seryoso. At di man lang nagpakita ng kahit anong emosyon sa kanya. Sanay kasi ako sa bastos na bunganga niya kaya ang akala ko yun ang tinutukoy niya. Madalas naman berde talaga ang mga banat niya kaya inunahan ko na. Di ko naman alam na cheesy footlong palang tinutukoy niya. Madalas naman talaga berde ang mga banat niya kaya inunahan ko na. Dinidescribe pa kasi, pwede namang sabihin na lang direkta para hindi na maging malumot yung utak ko. Kung sa bagay, bakit di naman niya kasi i-offer sa akin ang footlong niya? Umalis ka na, malamig na saad ko. Umalis na siya bago ko pa mabasag ang footlong niya at di niya na yan mapakinabangan pa ng tuluyan.
Gagamutin pa kita? Hindi na, ako na lang. Kaya ko namang gamutin ang sarili ko. Tumayo akong pilit at kahit masakit ang paa ko, pinilit kong tumayo ng tuwid. Ininda ko ang sakit na nararamdaman ko. Tumayo ito mula sa pagkakaupo. Hahawakan pa sana niya ako pero umiwas ako sa kanya. Max, inaantok na ako. Pagdadahilan ko. Are you sure? Baka mas mamaga ang paa mo. Nag-aalala lang saan nito. Tumingin siya muli sa paa ko. And you're still angry. Tell me, what did I do wrong? Max, why? Tumingin ako sa mga mata niya. Nagsusumamo ang mga yon. Nilahad ko ang kamay ko sa kanya. Hinihingi ang bayad na ipinangako niya sa akin. Siguro naman kahit kalahati babayaran niya ako. Alam kong nasira ang gabi niya pero pwede namang magstay siya. Cash. Ayoko ng cheque. Ang kailangan ko cash ang ibabayad niya sa akin. Wala akong cash ngayon eh. Pwede bang bukas na lang? Tumango ako sa kanya bago ko sumenya sa kanya na lumabas na siya. Max, alis na. Laglag ang balikat na umalis ito. Kita ko ayaw pa niyang umalis pero na makita niya ang malamig na tingin ko sa kanya ay napilitan tong humakbang palabas. Nang tuluyan siyang makaalis, mabilis naman akong napaupo. Di ko rin maintindihan ang sarili ko pero magpapalipas muna ako ng init ng ulo bago ko siya kausapin ulit. Itinaas ko ang paa kong masakit. Tumayo ako at paika-ikang nagtungo sa kwarto ko. Tiningnan ko pa kung nasa ng hotdog na ginamit niya kanina. Di naman ako nahirapang hubarin ng gown dahil strapless yon, kaya nang tanggapin ko ang zipper, kusa yung nalaglag. Hirap akong gumalaw, gawa ng pa ako, pero nakapagbihis naman ako. Nakapanty at malaking shirt lang ako ngayon. Kung kanina nahirapan akong huminga dahil sa suot kong gown, ngayon naman pakirap ko nakakahinga na ako ng maayos. Sinampay ko rin ang suot ko maging ang sandals na katabi sa may gilid. Hinilot ko ang paa gamit ang maanghang na panghaplas bago yon tinalian na mahigpit na isang panyo. Naglagay din ako ng unan sa paanan ko para ilagay doon ang paa ko. Napabuntong hininga ko habang nakahiga. Alam ko naman na medyo mali yung inasal ko. Dapat nagpaalam ako na maayos pero inuna ko pa yung inis na nararamdaman ko. Kaya kay Warren, bahala siya. Hindi kami bati. Warren's POV. Inis na inihagis ko kung saan ang hotdog na hindi ko pala nabitawan. Lintik na hotdog yan. Mas nagalit yata si Max sa akin dahil doon eh. Tumingin ako sa apartment ni Max. Nasa baba na ako ngayon. Ayoko pang umuwi. Pero halata namang pinagtatabuyan niya ako. Kaya wala akong choice kundi umalis na lang. Niluwagan ko ang necktie ko. Parang nasasakal akong bigla dahil sa lamig ni Max. Di ko talaga alam kung anong ginawa ko at bakit galit siya. Di lang agad ako nakabalik kanina dahil maraming sinasabi si Ninong Alfred, ang tatay ni Sophie. Nahihiya naman akong iwan agad siya dahil kakabalik lang nila ng bansa. Di ko nga inaasahan na dadalo rin sila eh. Mabuti na lang nakita ko si Max bago pa siya tuluyang makaalis. Nag-aalala lang ako dahil sa paan niya, tapos bigla siyang naging malamig. Mas gusto ko yung Max na galit tapos sasapakin na lang ako. O kaya pagsasalatan ako ng kung ano-ano. Pero pagkatapos nun okay na ulit. Kesa ang pagiging cool niya ngayon. Gabi na, ano pang ginagawa mo rito? Napalingon ako sa nagsalita at nakita ko ang kapitbahay niya. Yung pandak na halatang pumuporma sa kanya. Anong pakialam mo? Pilosopong sagot ko sa kanya. Mukhang kagagaling lang niya sa trabaho. May backpack pa kasi siyang dala. Nandito ka sa tapat ng apartment namin. Palagi kang pumupunta rito. Paano kung masama ka palang tao? Pwede kitang i-report. Asar na tumingin ako sa kanya. Kung masama akong tao, matagal ka nang nakalibing. Pwisit na sagot ko, bago ko umikot ng kotse ko para sumakay. Mainit din ang dugo ko sa lalaking yon. Di ko pa nakakalimutan na nakita ko kaninang umaga. Kung makangiti siya kay Max, nagpapakit siya ng husto. Parang sarap niyang tanggalan ng ngipin. Mainit ang ulo nang umuwi ako ng bahay. Bukas pa ang mga ilaw, ibig sabihin kasing pa si Dad. Maaga pa naman, past 10 pa lang. Dapat nasa party pa sana kami kung hindi lang biglang nag-walk out si Max. Hindi ko alam kung anong nangyari at bigla na lang siyang nagalit at pati ako'y nadamay. Ang aga mo naman yatang umuwi. Napahinto ako sa pagpasok sa kwarto ko at lumingon kay Dad. How's the party? How's your date? You look stressed? Sumandal ako sa gilid na nakabukas na pinto. Nagtatanong ang mga matang nakatingin siya sa akin. I sighed. She's mad. Tumaas ang kiling nito. What do you mean? I don't know. She suddenly got mad. She did not want to talk to me. Pagkukwento ko.
Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang dami ko nang sinasabi pero ayaw talaga niya akong kausapin. Yung mga mata niya habang nakatingin sa akin, hindi ko kayang tagalan kapag ganon tumingin si Max. Nakokonsensya ko kahit na hindi ko naman alam kung anong maling nagawa ko. Baka may ginawa ka kaya nagalit sa'yo. Wala akong maalala. Dad, you knew me. Tumango ito. Kaya nga, kilala kita. Madalas may nagagawa kang hindi ka aware. Alam mo naman ng mga babae, minsan nagagalit sila at akala nila manghuhula tayo para malaman natin ang dahilan kung bakit sila galit. Naiiling na saad nito kaya nagtatakang napatingin ako sa kanya. Siya talaga sanang invited sa birthday party pero nakiusap ako sa kanya na ako lang ang pupunta para may dahilan akong makasama si Max. Hindi ko naman alam na magagalit siya. You talk like you have a girl again? Hiwalay na ang mga magulang ko. Wala na rin akong balita sa ina ko. Lumaki ako ng ama ko lang kasama ko at si mommy. Tumatawag lang siya kapag may kailangan siya kaya nga iniiwasan ko siya. Kung pwede lang naputulin ko ng ugnayan ko sa kanya, ginawa ko na. He smiled. Well, I am not as slow as you. Tumalim ang tingin ko sa kanya. We are open to each other, kaya alam lahat niya ang ginagawa ko. Nagkukwento ako sa kanya lalo na't hindi naman niya ako tinitigilan ng kakatanong. Who is she? You will meet her soon but for now, you need to know what you did wrong to make your girl mad at you. I mean, your friend. She's not your girlfriend yet. Nginisihan niya ako, halatang nangaasar siya. Nalukot naman ang mukha ko sa kanya. Shut up, Dad. She will be mine soon. Watch. Mayabang na saad ko sa kanya. Dad is like a friend too. Hindi siya gaya ng iba na bossy at stricto. Siguro dahil kaming dalawa lang magkasama. Parang body-body lang kami. Okay, if you say so. Bali walang sagot niya pero alam kong hinahamon lang niya ako. Makikita niya. Ipapakilala ko sa kanya si Max bilang girlfriend ko. Ayoko lang madaliin to dahil alam kong mas mahihirapan ako kapag binigla ko siya. Kaya ginagawa ko muna lahat para ipakita sa kanya na sincero ko sa mga ginagawa ko. Kaso galit na agad siya sa kadahilanang hindi ko alam. Tumalikod na si Dad kaya pumasok na rin ako sa kwarto ko. Pinatong ko ang susi sa ibabaw ng maliit na table sa gilid sa may pinto ng kwarto ko. Iniagis ko naman ang phone ko sa kama. Mabilis ako nagkubad, tumapat sa shower para mabawasan ang iniisip ko. Pero habang nasa ilalim ako ng shower, may tubig na tumutulo sa katawan ko. Di mawala sa isip ko si Max. She is mad, but before I ask for sorry, I need to know first what was my fault. Okay naman kami kanina. Nagulat na lang ako na makita ko siyang aalis na hindi ako kasama. Pagkatapos kong maligo, lumabas ako ng bathroom na nakatapis lang ng tuwalya. Nakita kong tumunog ang phone ko kaya't nagmamadali kong kinuha yon. Umaasang si Max ang nag-message kahit alam kong imposible. Napakunot noo ako na makita ko kung sino nag-chat, si Sophie. Pero napailing na lang ako na may kasama yung larawan niya. Naka-nighties lang siya, bakat ang nipples niya. Sophie, I miss you in my bed, Warren. Mabilis kong binura ang mensahe niya. Napahawak ako sa leeg ko habang kagat ay ibabang labi ko. She's starting again. Mukhang nagsisimula na akong pagsisihan ng mga katarantaduhan ko dati. Sophie is not just my ninong's daughter. We never had a relationship but we had an affair. We did it a lot of times before. Well, that was before, when we were young and wild, when we were in college. I just hope she will not be a problem now, like what she did last time. Muling tumunog ang phone ko kaya akala ko siya ulit ang nagmensahe pero numero lang yon. Mahigpit ako na pahawak sa phone ko at umigti ang mga panga ko habang nakatingin sa mensahe. I will be back soon. Love?